Ayan. Wow. Ayan, ikaw muna, Bibo. Sige. Okay, we're live. Hi guys, how are you? Mga ka-good vibes? Ayan, good vibes. Sama naghintay tayo sa ating guest ngayong gabi. Yeah. Ayan, ang ating ugat ng Pinoy rock and roll. Yun. Walang iba. Kundi si Mike Hanford. Kumusta? Mabuti naman na Pio Papi, nagpapasalamat din ako sa lahat ng sumuporta at nagbigay ng prayers kay Mami. Mami is still recovering right now. Maraming salamat po sa mga dasal. I would like first to give a good shout out sa CFCA family, Couples for Christ family, to kay Kumparing Mes at Kumparing Liza. Thank you for always being there. Salamat sa prayers and also to Tito Mon and Tita Louie sa magtanong niyo kanina sa prayer meeting na binigay po sa amin para kay Mami. And then I'd like to give you a good shout out to Mami. Mami, palakas ka po, recover well. To my dad, to my sister, Michelle, Paula, I love you guys, to Paulo and Camille. And sa lahat ng tumulong mga relatives namin, thank you very much po sa mga support. Couples for Christ Australia, West 1 Chapter, Magtanong Unit, and then also sa lahat ng students namin sa Learners Hub, thank you very much for still keeping it up. Sa lahat ng mga parents, sa lahat ng mga sumusuporta din sa Learners Hub, kung gusto nyo pong any information, you can give me a call up of 424-801-827. And then guys, I'd love you also to give a good shout out sa mga naka-online ngayon si kay Pinsan Elizer Santos. Hello, what's up Elizer Pinsan? Ingat palagi, and also sa lahat ng Project 3, kay Matt, kay Lawrence, kay Tristan, kay Jeff. Yan. Kamusta? Ayan, pumasok pa si Pinoy na busog. Yun, Mr. PNB in the house. What's up? What's up, brother? Sigurado, papalo na naman yan, Sir PNB. And so, magaling yung natin ngayon. Maganda yung guest natin ngayon. Papalo na naman ng 26. Yun. Yun ang maganda dyan. So, before anything else, habang nag-aantay, Papi, pwede na tayo magpatugtog sa mga lahat ng... Oo, patugtog ako ngayon, Bibo. Yes. Habang sinasetup ko ang Bluetooth ng aking Spotify. So, ito yung... Natin ang dahil si Pinoy na busog. Kumusta Pinoy na busog? Yes. Sir PNB, Okay lang naman. Okay lang naman, Papi. Kumusta ka dyan, Bibo? So far, so good po, Sir PNB. BNB na lang. PNB na lang. Parang bangkrant Kumusta naman ikaw dyan, Papi? Mukhang nasa trip ka pa. Hindi, ito lang si Mrs. Hindi, kasi nagbabalik na tayo dyan sa ating station. Ayos. Ba't wala kang mask? Hindi ko kailangan mag-mask. Si Batman So, ba't na nakasarado yung bintana? Sarado yung bintana, palagi nakasara. Hey guys, good night. Ayan, kahit si Pinoy na busog, lagi nga sa trabaho, kahit nasa trabaho siya, medyo busy pa rin, ha? Oo nga. Napaka-active talaga ni Sir Pinoy na busog, and I'm very happy na marami talaga siyang followers. Through yung followers ni Pinoy na busog, naging followers na rin ng Good Vibes Pilipinas. Oh, good ba? Maraming salamat sa collaboration. Yan ang mga Pilipino na tutulungan. Hindi sila nasisiraan. Ang gusto rin namin malaman, good example lang collaboration ni Pinoy na busog at ng Good Vibes Pilipinas, kasi doon makikita yung tunay na bayanihan Di ba, Papi? Oo, tama. Yan ang number 1 dito sa Melbourne. Dapat pakita natin na hindi talaga ugali yung talangka mentality. Kasi yung talangka mentality ang tatak sa Pinoy, sa mga Pinoy. Hindi lang sa Pilipinas, kundi sa ibang bansa. Tama. Kaya dapat alisin natin yung description yan sa tatak ng Pilipino. Yung trans Pilipino yan. Okay. Kaya pala, yung mga andyan, hindi ko nakikita kung sinong online. Online? Yes.
kung pwede, share nyo na rin to, yung ating live streaming. Huwag kayong magdamo para at least marinig at makita rin yung mga ibang Pilipino na sa ibang bansa sa buong mundo na medyo may Diyos tayo sa ating pilot episode ng Buhay at Sonata. Yun. Yung nagandahan ito. So, Papi, tuloy, Papi. Go ahead. Yeah, Bibo. Sige, Bibo. Yeah. Papi, kanina, nag-work tayo, nakita natin, very strict na talaga ngayon kasi nakita natin yung hotspot dito ng mga COVID-19 dito sa Melbourne. Bring back, nasa hotspot ngayon yan. And then, alam yan siguro nang nagwelga, taga-bring back. Most of the time, Papi, kasi ang hirap talaga i-monitor and the same time, with social distancing, alam naman natin during the rally, diba? During the rally, walang social distancing talaga yan. So we expected talaga. Nagsimula yan because hindi nila alam. Doon nagsimula yan. And I am very upset. Kasi nga, parang tinatago pa rin nila hindi pa rin nila maamin na galing daw sa rally, sa BLM na rally. But definitely 80% sigurado because kitang-kita nyo naman after 2 weeks ng rally saka sumulpot. That means dun din nagsimula halos. After 2 weeks na naglabasan yung result ng symptoms. Huwag nilang sabihin na hindi galing doon. Majority galing doon. Kasi walang social distancing measures. Tama. Diba? Same time, Papi, ang nakikita din natin kasi yung government talaga nakita naman natin ginagawa, especially para ma-track down. At the same time, yung pagdating naman sa mga gamit, talaga hindi nagkukulang government. Kompleto talaga tayo. Ang problema ng gobyerno, so soft. Tama. Masyadong soft, hindi sila Kaya sabi ni Daniel Andrews kanina, ating premier, na especially in Killers Down, according to my head leader, si Tita Louie and Tita Mo, na sinabi nila sa Killer Down, kumakatok na talaga siya. Kakatoyin ka na, kailangan magnify talaga na kailangan mong magkaroon ng swab test. So, lahat ng hotspot ngayon, naka-monitor, and then ang alam ko talaga, Papi Mira, pag once na dito yung announcement sa amin dito, pag nagpakita lang talaga ng sign ng parang ng COVID cases. Kunyari, inisipon ka lang, inuubo lahat ng mga pagtawag mo sa GP, ang GP magsasabi talaga na you have to go with the swab test. Kaya hindi na kayo dati, kailangan mag-isolate ka lang, hindi na. Automatic talaga. Automatic. So, nakita natin talaga na kailangan talaga nilang mag-comply sa government. At the same time, hindi sila tatanggapin sa work, especially sa mga healthcare workers. Alam ko, ang sinasabi nilang pag healthcare worker within 24 days malalaman na agad nila yung result ng swab test. Pero yung mga hindi pa healthcare workers, within 3 to 5 days tsaka malalaman. And then kailangan talaga sa atin, pag once na nag-comply, syempre self-isolation muna habang hindi pa nakakita hindi pa lumalabas yung result. Hindi yung pagkatapos mag-test, pupunta ka sa shopping. Hindi yung shopping. Hindi nangyari sa Chadstone. Yan yung problema. Alam mo yung common sense? Alam mo yung pwede mo namang gawin sabi nga niyan, doesn't mean you should. Diba? Doesn't mean you can, you should. So ayan, Bibo, ang ating test mamaya. Actually, hinihintay lang natin. Once na siguro makarating ako sa aking station is siguro mga 5 minutes, naghahanda na rin siguro ng ating kaibigan si Ugat. Yes. Ang idolo ng ating PNB. Idolo ng PNB yan. Pati ni Kuya Rodel Di Maunahan. Oo, siyempre. Diba? Kaya ba ng iyong nalalaman? Saka meron pala siya, Bibo, pinagusog, meron siyang bagong ngayon. Sabi niya, meron siyang kinumpos na parang, parang simpleng kantang i-perform sa atin. Isipin mo, dahil lang sa Pinoy na Busog tsaka Good Vibes Pilipinas, napagbigyan tayo ng ating ugat, Ay, di na yun. Hindi na yung
Ano ba yun? Ano ba yung pangalan natin? PNB and Good Vibe Pilipinas. Boom! 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 Yeah. Ha? Nasagdag pa na ba, Bibo, yung Bluetooth? Pwede ka magpatugtog muna kahit isang ganda. Hindi na upload nandyan na kasama station. Ayos. Okay. Balangin tayo kay Ugat. Yes. Okay, Kaibigan. para sa lahat ng mga listeners ng Good Vibe Pilipinas at taga-subaybay ni Pinoy na Busog, para sa inyo lahat ang musika ni Bibo or ang stonata ni Bibo. Okay, umpisa na natin kay... So, papatutog muna tayo ng Urban Dub, one of my favorite band, guys. Sana magustuhan nyo. It's called When the Fighting is Over. Yan, sila Gabagipe. Sample natin sa Pilipinas din. And I hope you guys gonna like it because one of my favorite songs to. Madalas kong pinapatutog na nasa Pilipinas. Okay, guys. Guests ngayon. A big shoutout muna sa mga nanonood ngayon lahat naman naka-online. Hello sa inyo dyan. Please share and like. Ang sinabi ni Ara Kaintik, na-share na po namin to my cousin. Hello Elizer, what's up Elizer? To my cousin, salamat sa mga magandang message. Palakas ng loob. Okay. So, habang pinipay pa po namin to, wait lang. Shoutout sa mga classmates ko sa high school. Nanonood sila ngayon. Yan. Okay. Wala yata si Mayora. Busy
sigurado busy siya, Sir Pinoy na busog kasi ano naman natin kung gaano rin ka-busy si Mayor. Ayun, nandiyan na pa si Papi, ang bilis. Flash, the Flash. Ayan. Papi, the Flash. Straight flash, you know? Ayun. Kapapasok lang sa kanyang studio. Ayun. Ayun. Sino lang ating mga ano dyan? Sino lang ating... Si cousin, Eliezer Santos. Ayan, Papa Eliezer Santos, how are you? So, habang hinihintay natin ang ating guest, patugtog uli ako ng isa pang sonata. Ayun. Isang sonata na pwede nating ihandog sa ating mga manonood ngayong gabi. Ayan, mukhang siya na to. Crowd, anak siya. Yes. Chappy. Ang galing. Ayan, naririnig ko na. Oo. Nagpapasabik sila. Oo, masyado nga. Gumamit kami ng Zoom. Ganun din. Ayan, naririnig ko na. Medyo magulo na sa ating background, ha? Hindi na... Nagpapaturo sa sir. Oo. Yung ating mga millennials, ha? Nasa... Here. Salamat ha. Salamat. Ang mga technical support ni sir. Ang galing. Direct na. Ang galing. Okay. Salamat ha. Salamat ha. Ayan, medyo... Top line, no? Hinihintay ka na nila. Ano Oo. ka na? Pwede ka naman hindi magpantalon. Ano ka na lang? Huwag ka daw magpantalon! Aha, sir. Aha! Sir, nakapantalon, ha? May aircon, ha? Aircon, ha? Electric fan. I-minute muna natin siya. Oh, pwede na, pwede na. Pwede na? Kompleto na kayo. Kumpleto na tayo dito. Kumusta dyan? Okay. Kaibigang ugat ng Pinoy Rock and Roll, ha? Masyadong ano lang tayo at home, ha? Medyo COVID, kaya medyo... ano muna tayo? Homeboys muna tayo. Ito na yon. Ito na yon. Ito na panibagong buhay. Oo. Pero, ganito na buhay natin. Wag naman. Mas masarap pa rin yung pupunta tayo sa zoo. Saka tumitikim ng mga red wine, di ba? Red wine. Sabi, time social distance forever. Hindi pwede. Goodbyes. Hindi tayo magkakababy niyan. Puro lang tayo, wireless. Oo, hindi tayo makakapag ano yan. Ayun,
Ayan, share na po kayo. Dito na po yung ating ugat ng Pinoy Rock and Roll. Walang iba. Without further ado, walang iba kundi ang ating idolo, Lodi ng Sambayan ng Pilipino. Mike Hanopol. Ayan, gusto pa ng gusto pa yata ng mga LED Talagang millennial Hindi mo nagpapalitan sa kasi Sir Gat eh. Umaanggulo pa, papi. Umaanggulo pa. Maghanda daw kayo ng mga yung mga online ngayon Yung mga online ngayon, maghanda-handa daw kayo ng mga malalalim na mga sagot. Tsaka magsabi sa akin ng ating kaibigan na si Mike Hanopol mag-aano daw siya. Mayroon daw siyang komposisyon na ibibigay sa atin. Kaya nakanda ng kanyang ukulele. Wow. Only in good vibes. Only in good vibes Pilipinas with Pinoy na Busog collaboration. Pinarangan mo yan. Yan, masyadong medyo nagkagulo ang technical support. Medyo nasa pa ang technical support ngayon? Nasa COVID pandemic situation pa. Habang nag-aayos pa si Sir Gat. Yung katawan mo na katawan. Bintana. Classmates. Nandiyan na. Ito naalala ko, ito yung mga kantang mga pampabuntis. Bali, ang na lang dyan, siguro yung i-mute natin yung music mo sa Facebook. Ayan. Papa Mike. Pero yung sa Zoom, lang yung Zoom. Yan, yung sa Facebook lang. Yung, kung gumagamit ka ng Facebook, yun ang i-mute natin. Tapos yung Zoom ang wag mong Yan. Pero okay naman. Yan yung Facebook dapat ang naka-mute para hindi mag-double fluctuation. Ayun. Ang una natin tatalakayin? Tatalakayin natin is all about you, di ba? Kami laging ganito na dito. Ikaw muna, kumusta ka na, di ba? Kung kumusta na yung... Guys, man. Have a good one. Thanks, man. Siyempre, okay lang. Siyempre, kahit paano, nakakaraos sa magitan ng maraming activities. Pero yung activities na yan, may kanya-kanyang level. Malalim. Merong medyo nakakataas, mababa. Saan man gusto. Gusto mo, row 1, pwede. Row 4, pwede rin. Gusto mo row 4. Lalim Itong ating usapan ngayon, hindi ko alam kung saan pupunta. Bahala na kayo. Yes, sir. Pero merong magdidirect sa atin. Siyempre. Hindi tayo magdidirect. Meron nakakataas sa atin. Sige lang, usap tayo. Yan, ito maganda rito. Lalo na siguro kung meron tayong iniinom na red wine ngayon. Music. Yes. Sir Mike, before you take us, Sir Mike, gusto lang hindan po namin na batiin muna po yung mga manonood, yung mga fans po sa buong mundo. Mamaya na tayo magtutugan. Mag-usap-usap muna tayo. Maganda nga yung pinali. Yan. Pero itong ating usapan ito, 4 tayo, di ba? 4 ba tayo? Yes, meron pa iba? Yes, sir. Lahat kayo, Melbourne? Nasa Melbourne kami lahat.
Melbourne ba yan? Yan. Opo. Melbourne. Yes. Opo. Napasa ko kanina lang eh. Magdadala raw ng mga sundalo dyan. Oo, ganun na nga. Ganun na nga. Naglabas na. Naglabas na Andiyan po. na? Naglabas na po, tapos pinabalik, tapos hiningi ulit. Pinaalis ulit. Hindi, Umalis ang ulit. nangyari po, nag-offer yung Prime Minister ng mga sundalo para nga sa pag-control. Pero yung Premier ng Victoria, tinanggihan kahapon. Pero ngayong umaga ho, na inaccept na rin po ulit. Opo. So, babalik Nandiyan po yung sila. mga sundalo. Opo, Nandiyan babalik yung po mga sila. sundalo. Wala pa po. Wala pa, pero parating na. Opo. Nandyan lang naman po ang kampo nila sa countryside. So, bali siguro, naghihintay lang sila ng mga commanders para i-deploy sila and then saka po sila aalis. Siyempre, may mga protocol po yun. Sa madalit sabi, presence ngayon, mangyayari dyan, presence sila, yung mga sundalo nandyan, naka-deploy. Opo. Yung presence po nila nandun para sa mga matitigas ang ulo, yung para sa mga ayaw magpa-check, mga ganung situation na okay ako. Pero lahat po kinakatok na ngayon halos bahay-bahay para lang po matest. Para ma-eliminate dahan-dahan. Tama. Hindi ko alam kung sinong mas matigas ang ulo, yung Pilipino o kaya dyan. Hindi ko alam. Sa palagay nyo, sino? Siguro pare-parehas. Depende sa tao. Di ba? Kasi di mo masabi sa lahi eh. Talagang may matigas sa ulo na tao. Hindi. Kanya-kanyang level yan, Sir Mike. Ang pinagagawa ko, katigasan ng ulo, hindi pare-pareho. Yan. Kasi pangangailangan ng tao eh. Hindi naman pare-pareho. Tama. Ang pangangailangan ng mga tao dyan, iba. Mas mataas, high level dyan eh. Diba? Yung mga presyo lang ng pagkain dyan, iba eh. Tama. Mas mahal. Pero mas mura dyan sa inyo. Pero dito, pag dinating rito, mabahal. Dito, mura dito, pero yun lang ang kaya ng mga tao dito. So, napupumahog sila sa yung mga bagay-bagay na mahalaga sa kanila, pero hindi pala mahalaga sa matataas na tao dito. Baliwala yun. Diba? Pero sa kanila, buhay nila. Tama. So, iba yung klase ng tigas ng ulo na tao. Depende. Ang level, Sir Mike, no? Ang buhay niya, yung klase ng kanyang garnatsa, o kaya yung kanyang olive, pasyal. Iba-iba eh. So, palagay ko mas matigas dito. Hindi kaya ng gobyerno. Alam mo kaibigang Mike, ito lang ang masabi ko. Pwede ako mag-reply doon sa inyong comment about matigas ang ulo. Pero sa palagay ko rin tama ka. And ang number one pang problema noon, siguro ang pagkakaiba din is mas mahirap ang sitwasyon kasi natin sa Pilipinas kasi dito. Dito kasi tandaan natin na sinusuportan ng gobyerno yung mga tao na nawalan ng trabaho. Binibigyan nilang benefit kasi para makabawi yung mga tao diyan. Paano na yung mga kapit talaga sa patalim? 'Di ba? Na walang ibang ang kinakain nila sa araw-araw, kinukuha rin nila sa araw na 'yon. So since hindi sila makalabas, almost 99%. Sa akin lang 99% na Pilipino diyan halos lahat may trabaho eh. Hindi ka pwede na walang trabaho eh. Oo. Yan. Ang mga Australian, yung mga taga-nandyan talaga, sila, okay na sa lahat, walang trabaho. Meron silang pension, meron silang mga ayuda sa gobyerno. Dito, mahirap ang gobyerno eh. Kawawa ang gobyerno dito. Pagka nagkaroon ng COVID dito, second wave, wala na. Papatayin na lang lahat. Wala na, cremated na lang. Cremation na lang lahat yun. Kasi wala nang pagkakulida eh. Wala na. Yun ang pinagtakot. Kaya pinagtatrabaho na lang ng tao para
dyan, mayaman ng Australia. Kaya okay lang. Sige, sige. Okay naman. Kung sa patuloy sa gobyerno lang, sa pera, walang pumapasok. So, puro ayuda ng ayuda. Oo. Pumunta na ba yung eskwelahan dyan? May eskwelahan? Nagbubukas na po. Tapos yung iba po, nagsasara din po. Kasi iba po, yung bawat lugar po na may bawat lugar na may COVID na hotspot, doon po lang sila nagsasara. Maganda po rito, Sir Mike, is cluster. By cluster po, kaya netitrace po kagad kung nasan yung COVID. At the same time, sir, dapat po talaga na tama po yung sinabi ninyo. Iba po talaga yung level ng pagiging matigas ng ulo dyan compared dito. Kasi dito po, sabihin natin, may takot pa po rin po talaga eh. Sumusunod pa rin po sila, lalo ng mga Pilipino po dito. Pag nasa ibang bansa po talaga, masunuri sa batas. Karamihan, pero may matigas din ang ulo. Oo, karamihan, may matigas din ang ulo. Pero ang mga Pilipino sa atin, hindi naman sa pag-ano, yun po talaga, medyo pasaway po talaga. Yun ang talagang iniiwasan din natin. Nakikita po talaga natin sa rally, sa mga rally-rallies. Yun lang po kaibahan. Wala po nakitang rally po sa atin, no, sa Pilipinas. Compared dito po, may nakisama pa kasi sa ano. And Sir Mike, kamusta nga po yung lagay ng mga musikero natin dyan sa Pilipinas? Kamusta po yung mga lagay nila? Dako. Ang gandang tanong yan. Sobrang ganda niyan. Opo. Tama yung tanong. Kasi ang sagot niyan, malungkot. Opo. Sad to say. Walang gig. Ang gig niya sa online lang. Online. Kung bigyan siya ng YouTube ng pera, well good, no? Nagbibigay ito ng pera. Nakuha ko yan ba sa Cebuana? Opo. Kung nagpapadala, YouTube. Kasi may mga, siyempre, hindi copyright yung mga kanta. Kaya, may kita sila. True online. True online. Kung senaryo ng mga musikero dito, talagang kawawa. Pinakakawawa na sa lahat. Kasi, yung mga empleyado, at least nakakapasok nakakatrabaho. Pero yung talagang musikero. Pero meron din namang musikero na at the same time, empleyado. Meron ganun. Kaya yun, medyo nakakaluwag. Pero yung mga musikerong wala talaga, musikero lang talaga, ay, nako, asa lang sa magulang, kung buhay pa. Eh, kung wala, nako, ito. Grabe. Ako naman, asa lang sa mga ayuda ng mga kaibigan. Mga kaibigan, may estudyante kasi may mga estudyante ako sa Torah. Narinig niyo ba yung Torah? Hindi pa, sir. Hindi pa kaibigan, hindi pa. Yan ang original title ng Bible. Original, Hebrew. Hebrew word yan ng Bible. Ginawang Bible, pero originally, Torah. At least Jewish yan. So, yan ang tinuturo ko. Natuturo ko mga estudyante ko. Mga ilang-ilan, ibang lugar, online, ganito, usapan. Tuntua naman sila. Sige, tuturo na ako sa kanila. Tagal na. Maglalabing 2 taon na. Naabot na lang kami ng lockdown. Stay home. Kaya na lang. Tapos ganito, online, nagtuturo ako. Parang ganito, nagtuturo din ako ganito. Questions and answers. Ang tinuturo ko, palagi, yung spiritual life force. Ang life force kasi, breath of life force yan. Yung buhay natin, kaya matigas ang ulo ng tao. Hindi niya masyado pinangalagaan ang espiritu. Ang espiritu niya. Ano yung espiritu? Nagkakaroon ng confusion, conflict ng pag-iisip diyan sa espiritu at saka buhay. Buhay ng tao, espiritu yan eh.
Tama. Diba? Yun, kaya lang, nilagyan ng pangalan na spirit. Pero, ang spirit na yan, theological word yan, na ginamit ng mga ng mga Father Bulgate noon, palang ng mga Romans, mga Greek. Mount sila ng word. Hinangulit sa Hebrew, ha? Yung salitang spirit na yan, actually, ruach, ibig sabihin, hangin. Hangin. Wind. Wind. Yung wind na yan, ang tawag dyan, anthropomorphic. Salita ng tao. Kailangan gumamit ng salita ng tao para maintindihan yung hangin. Ano ba talaga yung hangin? Hangin, wind. Oh. Pero hindi talaga sa Hebrew, ang spirit, ginawang spirit para maging theological. Nagkaroon ngayon ng misunderstanding. Ano itong spirit? Di ba? Hindi alam na yun pala ang buhay. Buhay. Life force. Diba? So, kung hindi natin natutunan yan, ang lumalabas yan, physical, puro physical. Pag sinabing physical, puro matter, puro sarili. Pansarili. Physical bodies lang iniintindi. Kaya, matigas sa ulo. Pagka sinamahan mo ng spiritual, o wag na, kasi nakagulo pa yung word na yun, spiritual. Spirito, which is breath of life force, the breath of life force, mababawasan yung pagtigas ng ulo. Kasi malawak masyado yan eh, yung spirito, breath of life. Napakalawak yan. Okay? Ngayon, ang kaluluwa at spirito, ano yan eh, level. Pinapasa sa lahat ang kaluluwa. Kasi kaluluwa nakadikit sa katawan. Tapos, yung susunod, extra dimension. Yan na yung spirito. Yan ang hindi alam ng mga tao. Okay? O yan. Ang katawan, itong katawan na ito, ay hindi sumasama sa buhay. Ulitin ko ha? Yeah. Hey, how are you? Tagalog ha? Ang katawan ay hindi kailanman sumasama sa buhay, which is spirito, spirit. Hindi sumasama ang katawan sa espiritu. Ngunit, ang buhay, which is espiritu, ang siyang sumasama sa katawan. Tagalog yun. Intindihan niyo ba? Kailangan maintindihan niyo para nang sa ganon, hindi tumigas ang ulo. Inaalis ko kayo sa physical matter. Maintindihan nyo yung dalawa. Ano ang kaibahan ng kaluluwa, espiritu at saka katawan? So, ang katawan, hindi sumasama sa buhay. Hindi. Ang buhay mismo siya sumasama sa katawan. Pumupunta sa katawan. Pagkatapos magtalik, ang dalawang nilalang, babae at lalaki, nagtalik sila. 40 araw ang bibilangin bago mag-conceptualize ang isang tao. 40 days. Kunyari, nagtalik sila. Pagkatapos nun, 40 days. Bibilangan ng 40 days bago magkaroon ng conceptualization. Kung nagtagtuwid sila o buong egg, no? 40 days yan. So lahat ng nilalang ay nilikha sa pamamagitan ng salita. Pero walang salita. Ano yun? Ano yung salita pero walang salita? Sa English yan, ater. Ater.
Utter is more spiritual than words. Utter. Pero hindi, para bang yung aso, di ba nakatingin ka? Hindi mo nagsasalita, pero may sinasabi. Ganon. Pero hindi ganon ng Panginoon, ha? Hindi ganon, hindi aso. So, salita ang ginamit, pero walang salita, walang sound, walang voices. Meron lamang intellect at intelligence at intelligences. Tatlo. Intellect, intelligence, at saka intelligences. Tatlo yan. Okay? Ang hininga, breath. Pag naintindihan nyo ito, mawawala yung tigas ng ulo. Mawawala na yung sarili mo. Yan ang kailangan. Hindi nyo naiisipin yung sarili nyo na lang. Iisipin nyo na ito na yung talagang totoong reality. Kasi maraming reality. Ito yung talagang reality. Mas reality ito kaysa dito sa nakikita ng mata. Ang hininga, breath, no? Yan ang base foundation. Base foundation na kinakailangan, which is necessary sa buhay ng tao. Breath, hininga. Iba yung oxygen, ha? Hindi, iba yun. Itong breath na ito, yan yung tinatawag na espiritu. Senses yan eh. Mga senses yan. Isa sa mga senses. Mata, ilong, tenga, mga senses yan. Bibig. Yan lumalabas, humihinga. Sa ilong, humihinga. Breath of life. Yan ang espiritu. So, di ba? Malayo pa. Nararamdaman mo na yung may darating na kaibigan. Di ba? Malayo pa, naamoy mo na siya. Naamoy mo. Lalo na yung mga bagong luto, ha? Bagong luto ni Pinoy na busog. Oo, di ba? Naamoy mo na agad, masarap. Yun. Yung kumain ng kaldereta. Oo, Langhap yun. mukhang masarap yung kinain mo, kaldereta yung kambing. Amoy na amoy yan. Breath of life eh. Breath of life. Espiritu yun. Yun ang espiritu. So, ang breath of life, kinakailangan sa buhay ng isang tao. Kaya sabi doon, nakasulat doon sa Torah, sabi, what is first will be the last. Alam niyo, di ba? Palagi ko, alam niyo yun. Nabasa niyo na yun. What is first will be the last, and the last will be the first. Alam niyo, di ba? Hindi. Nabukod niyo na yun? Hindi pa. Hindi niyo pa narinig. Ang bihira naman. Ang dami tagal na yan. Kung ano yung una, yan na naman, yun din ang huli. Yung huli, yun na mauna. Ano ibig sabihin nun? Yan ang hininga. Yan ang spirit. Pabinigay sa atin. Paglabas natin sa sinapupunan nanay natin, ang unang binigay, ano? Hininga. Hininga. Breath. Yan ang una eh. Kaya nga pinapalo tayo para umiyak eh. Para lumabas yung hininga. Breath of life ang unang binigay. Yun ang una, di ba? Pero, bago tayo maputulan ng buhay, ang huli, hindi nga rin. Makes sense. Makes sense. Nakasulat Make a lot of sense. Nakasulat. What is first will be the last, and the last will be the first. Yan ang hininga. Breath of life. Spirit. Yan ang breath of life. The spirit, our spirit. So, yan ang unang binigay, hininga, nung pinanganak tayo. Yan din ang huli. Pag namatay tayo. Hininga rin. Okay? Para bang cycle? Alam mo, paring Mike,
marami yung mga millennials ngayon gusto ko, pag ako pinanganak, dapat may pera na ako. Tapos, May pera? Oo. Tapos, bago ko mamatay, may pera pa rin ako. Yun ang mga karamihan. Instant gratification. Diba, hindi hininga, gusto nila pera agad para lahat nakuha eh. That sounds like my wife. Wag, Boom. ang pera, huwag mong hangarin. Tama. Huwag mong hangarin. Huwag mong ambisyonin. Huwag kang panaginipan mo, wag. Darating lang yan. Ang importante, wisdom. Si Solomon, pinapili. Sabi ng Panginoon sa kanya, mamili ka, pera, salapi, ginto, kayamanan, o wisdom. Anong pinili niya? Wisdom. Pero, siya ang pinakamayaman sa buong mundo. Haring Solomon. Yun na nga sir ang sinasabi, di ba? Sinasabi yun na. Pera eh. Wisdom. Wisdom ito eh. Itong binibigay ko sa inyo, wisdom. Which is later on magiging pera din yan. Wisdom ito eh. Kaya nga, kaibigang Mike, andyan si Pinoy na Busog, tsaka ang Good Vibes Pilipinas, na kahit wala kaming hinahangad na pera, di ba? So, willing kami talaga na tumulong. Lalo na yan, si Pinoy na Busog, nagpapaano yan. Alam mo yung kalughula? Yung Tingnan nyo, isipin nyo na lang. Sino may gawa ng pera? Tao o Diyos? Tao. Ang Diyos ba gumagawa ng pera? Sino gumagawa? Tao. Sino nag-print ng pera? Tao, di ba? Hindi Diyos. Ang Diyos walang pera. Hindi humahawak ng pera ang Diyos. Wala. Wala siyang kamay. Wala siyang mata. Pero nakakakita. Walang mata, ha? Pero yung Diyos na kahoy, may mata, hindi nakakakita. May tenga, hindi nakakarinig. Nakakarinig. May ilong, hindi nakakaamoy. May bibig, hindi nakakasalita. Hindi nakakahinga, may ilong. Pero ang Diyos, walang mata, nakakakita. Walang tenga, pero nakakarinig. Walang ilong, pero nakakaamoy. Walang bibig, pero nagsasalita. Yun. So, yan ang espiritu. Ang kaluluwa ng isang Hudyo ay tinatawag na one piece of God. One piece of God. Isang kaperasong portion ng God. Pero hindi God. Hindi siya God. Ang Hudyo. Kaperaso lang. Kaperanggot lang ng God. Na God. Okay? So ngayon, itong spirit na ito na nasa atin, buhay, tinatawag din niya na energy. Energy, power. Diba? Yung spirit na yan, buhay, may energy yan. Pag wala ka ng energy, ano nangyayari sa'yo? Pag wala ka ng energy. Wala na. Parang, ano na yun? Lupay-pay na. Parang wala nang saysay. Oo. Wala ka ng spirit eh. Ang spirit, other word for spirit is energy. Energy. Ito mong battery. Diba? Energizer. Gamitin mo lang gamitin. Pag hindi mo na ano yun, wala. Paso na, paso. Paso. Wala ng buhay. Ang isang energy, si spirit, ay maaring maging isang mass of energy. Mass of energy. Dami. Hindi mo mabibilang, walang bilang. Magdadagdag lang. Walang itaas, walang ibaba. Walang side, walang left and right, wala. Nothing. Ang buhay ay nilalang nanilikha
buhay natin ay nilalang din na nilikha na lahat ng nilalang ay creation. Lahat ng nilalang ay creation. Nilikha. Na merong 10 karakter. Ang isang buhay na nilalang ay merong 10 karakter. 10 sipirot in Hebrew. Ano yung karakter na yun? 10. Wisdom, meron siyang knowledge, meron siyang understanding, meron siyang kindness. Kindness, meron siya. Meron siyang strictness, meron siyang strength, meron siyang beauty, pananaw, beauty. Meron siyang persistence, mapursige. At splendor, meron siya. Character, yun ang character. Splendor means the highest form, brilliance, great light, highest magnificence. Yan. Tapos, based foundation, pang siyam, and then, kaharian. Meron kang sarili, meron tayong kanya-kanya kaharian. Kingship. Yan. 10 karakter, meron tayo yan. Hindi mo lang napapansin yun, pero meron yun. Meron tayo lahat yan. Binigay sa atin yan. Kaya gamitin natin yun. Mas lalo na yung knowledge. Lahat yan importante. Kung ano yung nalaman mo, matutunan mong kabutihan, gawin mo. Wisdom. Ano yung wisdom? Ano sa Tagalog ng wisdom? Kaalaman. Kaalaman. Karunungan. Pag English may kaalaman, knowledge yun. Oo nga pala. No? Wala kasi dito si Mayora. Yun ang Tagalog Melbourne eh. Karunungan? Hindi rin. Wisdom. Wisdom. Karunungan. Karunungan. Sa English. Ano sa English yung karunungan? Karunungan is parang intelligence eh. Intelligence. Wala eh. No? Parang wisdom is wisdom is a higher level of pagpapahalaga, parang gano'n. Sa Tagalog. Knowledge. Wala talaga. Wala sa Tagalog nga. Diba? Maraming terms pero mga nag-Google pa si Bibo ah. Abi, exit mo na ako saglit ah. Sige Bibo. Naintindihan lang natin yung wisdom, pero hindi natin alam sa Tagalog. Dunong? Tingnan mo ha. Very myopic ang ating salitang Tagalog. Dunong or karunungan eh. Sa Google. Kulang, ang daming kulang. Ano sa Tagalog yung pwede? Balahibo. Balahibo? Siguro. Pwede rin na. Balahibo? Ano sa palagay mo? Tama yung balahibo? Hindi ako mapalagay, Sen. Pagmula nung nakausap kita, hindi na ako mapalagay. Ang daming malalalim eh. Malalim yan. Pero bago ang lahat, Papi, shoutout muna sa Mediarito family. Ayun, Mediarito family. Shoutout. Tsaka yung mga nag-share ngayon, ayan. Ganito ko ang espiritu. Ang espiritu, hindi nyo matatandaan kung ano yung pinag-usapan. Ganyan ang espiritu. Hangin nga eh, hangin, wind. Umaalis yan, tumatakbo. Hindi rin malalaman. Intindihan mo yun. Sa ngayon, pinag-usapan natin. At current or present. Naintindihan. Mamaya yan, wala na. Tama. Ganyan ang espiritu. Hindi mo alam saan galing, saan pupunta. Yan ang espiritu. Pero pag yan, nailagay mo sa isipan, yan. pinras mo
sinunggaban mo, Memory hindi na. mo pinakawalan, Yan. matatanggal na yung tigas ng ulo ng tao. Yeah. Kasi, ang tawag dyan, two conflicting entities in one body. Dalawang conflicting entities o nilalang na nagsama na magkakontra. Ang espiritu kontra sa body. Ayaw niya sa body. Pero obligado siya pumunta sa body para tumulong. Ang body ayaw din ng body sa kaluluwa. Sa espiritu. Ayaw niya sa espiritu. Pero wala siyang choice. Gusto mong mabuhay? Sabi ng espiritu, gusto mong gumalaw? O, kailangan mo. Dependent sila sa bawat isa kahit ayaw nila. Ang problema, iba ang gusto ng espiritu. Ano man ang gusto ng body, katawan, ayaw. Ayaw ng espiritu. Hindi niya gusto. Para bang mayroon ng example ang bibigay sa inyo para maliwanagin ang gusto. Itong kaluluwa at itong espiritu, mayroong isang tao na naghahanap ng trabaho pero hindi makakita ng trabaho. Inugutom na yung pamilya. Inabot na ng isang taon, wala pa rin siya makita ng trabaho. Finally, meron siyang nakita ng trabaho, kaisa-isa. Tama-tama lang ang sweldo. Sinunggaman niya, anong trabaho? Maglinis ng kubeta. Sa loob ng kubeta, buong araw. Lilinisin niyo buong araw. Mariwasan. Ganun ang kaluluwa. Wala siyang magawa. Kailangan niya pumasok sa body, ang baho, pumapakit na. Yan ang nangyari. Gusto niyang tulungan yung katawan. Kalaunan, yung tao, nakapagtrabaho ng isang taon, nawala na yung amoy. Na-immune na siya sa amoy, okay na, ang bango na sa kanya. Nasanay na, kumbaga. Ang espiritu, ganun ang espiritu. Pag nakapasok na sa katawan, nagpupumahog yan na umalis, pero wala siyang choice. Hanggang sa mag-use na siya. Immune na ito. Ma-discharge na yung energy, kumbaga. Ang espiritu at saka katawan, pag nagsama, kaya matigas ang ulo kasi hindi binibigyan ng tuon ang espiritu. Yan. Subukan nyo. Tandaan nyo sabi ko. Makatulong kahit kapraso lang. Kindness, wisdom, understanding, intindihin. Intindihin. Kasi kaya nagkaroon ng class o compete ng dalawang tao, hindi sila nagkakaintindihan. Ayaw niyang intindihin. Isa ayaw din ang intindihan. Hindi tayo magkakaintindihan. Ganon. Ganon ng espiritu at saka katawan. Hirap. Lalo na ngayon. Kaya ginawa ng Diyos yan. Alam niyo ba ang COVID? Ha? Akala niyo gawa ng tao? Ang corona, gawa ng tao? No. Gawa ng Diyos yan. Tamo, ba't hindi nila makita ang solusyon? No, wala. Nasabi lang meron. Sige. Meron. Sige, subukan mo. Yung vaccine na yan, delikado yan. Kamamatay ng tao yan. Hindi mo alam, akala mo, may ka na. Sigurado ka ba kung hindi ka nakakahawa? Ikaw, okay ka na. Pero hindi mo alam kung nakakahawa ka hindi. Tama.
Ginawa ng Diyos ito para nang sa ganon, ang mga tao, lumambot ang utak, ang isipan, katigasan. So, again? Simple lang. 14 na, Osman. Tigas ng ulo. Gusto nyo ng gamot sa tigas ng ulo? Ha? Simple lang. Hard-boiled egg. Yun. Pakuluin. Speaking of hard-boiled, Pawi, sarado ko lang yung heater, ha? Saglit, uminit na. Kumain lang kayo ng kumain ng hard-boiled. Hard, ha? Hindi yung sunny side up. Hard-boiled. Hindi. Hard-boiled. Hindi yung, ano yung isang luto na itlog? Omelette. Scrambled. Omelette. Wag. Hard-boiled lang. Yan ang pampalambot ng ulo. Okay? So, ayun. So, ang espiritu at saka kaluluwa, tandem. Pag namatay ang tao, ang kaluluwa hindi umaalis agad. Nakadikit kasi ang kaluluwa, nepes sa Hebrew, nakadikit sa katawan. Hanggat hindi nauubos ang katawan, hindi nawawala ang kaluluwa. Pag naubos yung katawan, naubos na, uod, wala na. Decompose talaga. Saka lang siya sasama sa espiritu. Walang distance yun, ha? Walang distance. Kasi distance, matter din yan, eh. Yun, wala nang matter. So, sumasama na sa espiritu. Ang espiritu nauna. Ang espiritu nauna sa taas. Ngayon, pagdating sa taas, tinitimbang na yun. Anong ginawa mo doon? Dalawa. Timbangan doon. Justice. Ito nga. Justice. Yan ang timbangan. Justice. So ngayon, nag-iintay na si Espiritu sa taas. Inaantay niya na si kaluluwa. Pag natapos na yon, sasama na siya sa Espiritu, sasabihin ng kaluluwa, o anong anong verdict ng judge? Tatlong klase yan. Merong makasalanan, merong mabait, merong gitna. Hindi siya mabait, hindi rin siya salbahe. Hindi siya salbahe, hindi rin siya mabait. So, mahirap timbangin niyo, nasa gitna siya. Tatlo kasi yan eh. Merong nasa gitna lang. Ayaw sumama, ayaw bumuti. Ayaw ko makialam sa kabutihan. Ayaw ko makialam sa kasamaan. Dito lang sa gitna. Hindi ako gagawa. Hindi ako gagalaw. Neutral. Baka ako neutral. Meron kayo kilalang ganon? Madami. Oo. Yung walang kinikilingan. Sinasabi walang kinikilingan. Oo, walang kinikilingan. Channel 7 yata yung bro. Kapuso. Wala kinikilingan. Wala. So, tatlong tao yan. Tatlong klase. Ang kalalagyan natin, ating espiritu. Ngayon, kaya tinawag ang isang Hudyo na one piece of God kasi ibang level sila. Chosen. Di ba sila ang chosen people? Pinili sila ng Diyos. Hindi mga hintel. Okay? Ang mga Hudyo, dahil pinili, dahil sa tinanggap nila ang Torah Bible sa Mount Sinai, sila lang, Hudyo lang ang tumanggap. Mga hintel, kapareho natin, wala. Hindi tinanggap. Ayaw.
ayaw ng Bible, ayaw ko yan, wala kwenta. Pero, tinanggap ng Hudyo. Ang daming sinopera bago sa Hudyo. Ang huli-huli, mga Hudyo. Kaya, sila ang chosen people. Ngayon, iba ang level ng kanilang spirito. Kaya nga tinawag na one piece of God. Ang kanilang level ng kanilang espiritu ay walang kamatayan. Dahil ang Torah, Bible, pag pinag-aralan mo yan, isinabuhay mo yan, ilagay mo sa puso, isipan, gawa, ang espiritu mo, wala nang kamatayan, hindi na mamamatay. Yes. Natural, itong katawan talagang mamamatayan. Wala kang magagawa dyan. Pero yung espiritu mo, meron ka pang pag-asa. Excuse lang, Papi Melvin at saka Sir Ugata. Mag-leave lang ako tapos babalik ha. Hindi ko kayo makita sa video eh. Okay, sige. Mag-ano lang siya, restart ng Mag-restart lang si PNB ng Zoom. Si Pinoy na Busog. Pinoy na Busog, babalik 'yon. Naghang lang yung niya, yung cellphone yata. Babalik pa? Babalik 'yon. Nag-reset. Bakit? Di daw makita yung niya, wala daw siyang video sa niya, kaya i-restart niya. Alam mo, ngayon lang, ang swerte nyo, ngayon lang naayos itong Wi-Fi ko. Oo. Pinalitan ng fiber optics. NBN. Oo. Kumbaga, direkta na. Fiber optics na talaga. Kaya ang lakas. Oo. Walang lakas puto, nga. No? Ito mo, lakas nga, Oo. Walang kayo, ganun din? Malakas din? Malakas talaga dito. Malakas dito, sir. Malakas talaga dyan? Talaga. Destiny talaga na, pero, na magumandang internet para sa Pilipinas. Yung Wi-Fi? Nagbabayad din kayo ng Wi-Fi? Yes, sir. Unlimited ang namin. Ha? Unlimited. Opo, nagbabayad din po sir ng Wi-Fi. Pero unlimited. Unlimited? Opo. Parang libre na rin yan. Unlimited. Opo. Sir Mike, matanong ko lang Sir Mike, kanina naging topic po dati mga musikero, mga musician. Ano po yung pinagkaiba ng mga fans dati sa ngayon? Ano ba yung pinagkaiba, Sir Mike? Yung mga tagahanga nyo dati sa ngayon? Malaking kaibahan. Sobrang laki. Kasi na-influensyahan ng bagong takbo ng buhay. Ika nga kasama na dyan yung cellphone, computer, social media, lahat. Diba? Facebook, social media. Ano yan eh, bago sa mga kaidara namin, o hindi sa inyo, bata pa kayo eh. Kaidaran ko, 74, wala pa yan. I mean, hindi namin, wala nga, ito nga, hindi ko alam itong ginagawa natin. Hindi ko alam, hindi naman ako nag-ayos nito. Partner ko. Sir Mike, Sir Mike, paano po ba, kunyari, ano po magigandang advice nyo? Kasi being a musician, tulad ko rin po, nandiyan po ako sa Pilipinas, napansin ko rin po yung competition para makakuha po ng break sa mga record label. Ano po ba, Sir Mike, yung sikreto nyo po para naka-break? Kasi kayo po talaga yung ugat eh. Yung grupo nyo po talaga yung nagbukas ng Pinoy rock and roll sa Pilipinas. So ano po yung magandang mabibigay nyo po ng advice sa mga bagong musikero ngayon? Kasi sa totoo lang, Sir Mike, ang hirap po talaga maka-break sa mga record label ngayon sa taas ng competition. No offense I mean, kalimutan mo na yung idea na competition. Wala na yun. Wala na yan. Mahirap na ngayon yun. Kasi, unang-una, yung vehicle ng ating mga kanta, hindi nakapareho noon na merong cassette, merong vinyl, merong CD. Tama. Ngayon, YouTube na Spotify, Facebook. Tapos, kung ilan ang viewers, doon ka lang kikita. Tama. Paramihan ng viewers. Kung ang dalawa na lang ang
kailangan mong gawin? Mag-video shot ka. Tapos, gawa ka sa video shot, doon mo parinig yung kanta mo. Mhm. O yung kanta mo, ginawa mo. O, meanwhile, yung manunood, milyon, buong mundo, karamihan mga bata, kasi yung mga matata, hindi na manunood yan. Mhm. Yung mga bata, nakita niyo mo ngayon kung paano sila magbasa ng cellphone. Ang bibilis. Scroll lang eh. O paano ko mapapansin nun? Ha? Opo. Totoo Tingnan. yan. Ha? O, ganyan ang ganyan. Ang ganda nung ano. Wala ganyan. Isa, tapos tigil. Oo. And so, yun po yung disadvantage talaga eh. Tigil. Paano ko mapabasa nun? Kung puro ganun. Walang Ika nga Sir Mike, walang bumababad, 'di ba? Walang bumababad sa mga musikero. Kumbaga, ganun kadali, ganun yung sa ano gratification napakadali. Oh, sad to say, I'm sorry. Apo. Inabot niyo yung ganitong era na puro puro social media, puro YouTube, puro online lang. So, mahirap ang competition dyan. At saka kasi buong mundo yan. Tama. Buong mundo. Ika nga, para ka mapansin, kumain ka ng apoy. Yung sabihin, iba lang ka gagawin mo talaga. Kapareho ni Victor Wooten, yung bahista. Napanood niyo na ba yun? Hindi pa sa... Victor Wooten, pinakamatinding bahista sa buong mundo ngayon yan. Ano ngayon? Sabihin ng social media, so what? Ang galing mo, so what? Wala namang manonood sa'yo eh. Wala eh. Nakita mo yung football ngayon? Napanood na kayo ng football ngayon? Walang tao. Walang tao, sir. Kahit dito, sir, yung footy, wala din po eh. Kaya... Hindi pwedeng gatherings talaga. Dadami lang ang COVID. Dadami lang ang corona. UFC. And Sir Mike, during... sorry. UFC ng tao. Si Black Honor. Si Gregor. Justin Gaethje, tsaka si... sino yung nagkalaban? Si Ferguson, no? Always sana ni Khabib. Walang tao. Walang nanonood. Puro YouTube, puro online, puro camera nandun. And Sir Mike, during your time po, sir... sorry po. Sir Mike, during your time po, ano po yung mga di nyo makakalimutang kaganapan during your gig po? Yung kasama nyo pa po yung mga ano? Yung mga di nyo makakalimutan na... Yung pinaka-grabe, Sir Mike. Grabe? Pinaka-grabe? Oh, yeah. Magandang topic yan. Pinaka-grabe. Nasabihin ko sa inyo, ang experience ko ay sa music kakaiba, hindi ka pareho sa karamihan. Wow. Bakit? Sumundo kami kay Led Zeppelin. Led Zeppelin, uy. Sinundo namin sa airport. Jimmy Page. Kasama kami sa limousine. Magkasama kami sa limousine. Led Zeppelin. Led Zeppelin, ha? Sorry mga sir. Sige lang. Led Zeppelin, Sir Mike. Led Zeppelin, no? Sila Jimmy Page. Sino ba pantay din sa Filipino musician? Wala. Hindi lang yun. Nabanatan. Nag-opening act kami ni Pepe, wala si Wally. Pepe Smith ako, tsaka isang hapon. Speed, Blue, and Sinking. Pwede nyo malabon kung YouTube. Speed, Blue, and Sinking. Opening kami ng Pink Floyd. Uy! Pink Floyd, ha? Sa mga ano talaga yan, sa hinahangaan.
Oo. Isa sa mga ugat din yan. Puro ugat siya na. Iba't ibang puno ah. At saka hindi lang yan, bro. Opo. Yan, ang experience ko. Tumugtog ako, ibang kasama ko sa Amerika, Kentucky. Kentucky. Alam niyo yung Kentucky, di ba? Siyempre. Tumugtog ako, mga kasama ko puti. Ako lang Pinoy. Nakapwesto kami sa isang resort. Ang kontrata namin, 6 months, 6 na buwan. Yung lugar na yon, venue pala ng malalaking singer. Sikat na singer. Nakapareho ni Kenny Rogers, Willie Nelson, Barbara Streisand. Para pala Sir Woodstock, parang ganun. Grabe. Kami ang back up kami. Wow. Nag-back up ako. Sa mga yan, Willie Nelson, Kenny Rogers, Dolly Parton. Si Dolly Parton, no? Dolly Parton. Hanggang ngayon, kumakanta pa rin yung papi, si Dolly Parton eh. Hindi yun ang experience ko. Grabe. And Sir Mike, sa mga fans naman po, ano po yung pinaka-grabing experience nyo na dati po? Sa mga fans nyo? Ano yung mga ginawa ng mga fans na di makakalimutan? Dalawa yan. Yan. Yan ang maganda. Mabuti at masama. Babae at kakalala. Walang neutral dyan, ha? Sure natin. May bakla pa. Continue, Sir Mike. May bakla. Ganito. Dalawa lang. Masama o mabuti? Pero ewan ko kung titingnan yung masama, mabuti. Masama. Pero paring Mike, gusto kong linawin mo. May mga experiences ako sa mga yan. Of course. Yan. Pero mga tulong na malaki, panalay, maraming ganun. Sa mga experiences sa mga fans, pag ikaw celebrity ka, yan ang tinatawag na meron kang nature na mabait ka dapat, hindi ka dapat role model. Sa bahay o suplado, hindi pwede. Hindi pwede. Kailangan magpapakumbaba ka kahit na anong mangyari sa class, kung baga class. Baka mo laging nakatapak sa lupa. Karamihan mo lang, lumilipad na eh. Naglilipara na lahat yung mga yan. Kaya, mga nananggal ba? Manananggal? Ang sasamaan loob niyan, pagka merong nangyari sa kanila, masamaan loob. Hindi nila matanggap yung kanilang kalausan. Sir Mike, papi, batiin ko muna yung mga nanonood sa ating ngayon sa buong mundo. Lahat dito, si Mr. Bernard Stern is watching. Hello, shout out to Bernard Sterner. Hi guys. Venus Bacani. Hello Venus, hello po. Ang sinabi ni Venus Bacani. Shout out to Edgar Custodio Baita. Edgar Custodio. Pilipinas yan, saka dito sa Melbourne. Yes. Siya nga pala si Bernard Sturmer. Pakilala ko pala, parang Mike, si Bernard Sturmer. Performer din yan. Nakaka-double yan nila Dea Salonga, yung mga dito, nag-concert dito. So nakakasama niya. Sa mga Dea Salonga dito ngayon. Alam niyo ba yan? Hindi pa, Sir Mike. And Sir Mike, shout out din. Lisa Butler, hello Lisa, how are you? Ian Villarente Santos. Ian Mi, hello, hello Kuya Ian. Sir Walter Villas Gonzalo. Hello, Sir Walter. Kamusta po? Sir Angelito Quizon. Kasi Kuya Lito, hello. Kamusta? Ingat kayo dyan sa Pilipinas. Ayan. Alam, kaibigan Mike, gusto ko sa'yo. May gusto kong ilinaw mo. About dun sa, di ba, ikaw at saka yung banda mo, lalo na ikaw, and also dun sa mga naikwento mo sa akin nung nagkaroon tayo ng personal, di ba? Tayo nagkwentuhan na tayo. About dun sa stand mo, about dun sa Hagibis. Para at least, dun sa Hagibis.
ano talagang story, di ba? Ano talagang story within Hagibis tsaka yung ano mo, yung art mo, di ba? Yung Hagibis? mm, Hagibis. oh. So ano yung ano doon? Anong kwento ng bakit nagkaroon ng Hagibis, paano nagkaroon ng Hagibis, 'di ba? And ang reality noon, 'di ba? Ano yung kwento ng boses nila at saka sa boses mo? Yan. Yan, magandang malalim ha? Oo, maganda yan. Hindi, maganda yan kasi dapat malaman ng mga tao kung mga hindi nila alam. Okay? Una-una, ang concept nito, village people. Concept hindi pero offshoot yan, hindi talaga ginaya. Hindi naman pwedeng gayahin. So ngayon, kinomission ako ng Victor Rosario na gumawa ng isang project na grupo na 5 lalaki na magpangalan Hagibis. Hagibis, sige. Ginawa ko. Marami kaming nag-submit, hindi lang naman ako. Marami. Nag-submit, tapos pinatinggan. Ang unang na-reject sa akin, yung Hagibis, kasi masyadong mahal, magastos. Noon, ang gastos ng recording ay 1 million lamang. Kompleto na lahat yun, pati promotion, pati production, lahat. 1 million ang gastos. Ang akin, inabot ng 3 million. Kasi kasama ang Philharmonic Orchestra. Wow. Manila Symphony Orchestra. Kaya inabot ng 3 million. Kaya na-reject. Hindi pwede. Masyadong mahal. Okay. So, pinakinggan ulit. Kasi mukhang maganda. Nagustuhan. Ito. Tirahin natin ito. Kahit mahal. Sige. Ayun. Ngayon, sa recording, may tinatawag na close month booking. Buong month, book yung studio. So, ginawa ko yung album. Ginagawa ko yung album, malapit nang matapos, wala pa rin membro, wala pa rin mga tao. Okay. Sabi ko, sir, malapit nang matapos na ano. Sabi sa akin, tapusin mo na, lagyan mo ng boses. Parang guide lang sa mga papasok, pakikinggan. Para yun ang pag-aaralan nila. Kinantahan ko talaga. Per second, third voice. Hindi Biba? Per second, third voice. Lahat yun. Boses ko lang. Looping yun, hindi pa uso looping. Wala naman sila sa Sunny Parson dyan eh. Wala sila doon. Walang Hagibis noon. Before, ako lang, lahat. Tapos, natapos na. Sabi ko, Vic, tapos na. Kompleto, pati boses? Oo. O sige, labas mo sa radyo lang Radyo, walang TV. Wala pang tao, radyo lang, boses mo lang. Boses ko lahat yun. Sa radyo, pumutok. Nako, pantay. Pag pumutok kasi hinahanap sa TV. Visual na, kailangan. Oh, Mike, sabi na, paano yan? Hinahanap na sa TV yan. Wala tayong tao. Umanap ka na sa kalye, kahit sa kalye na namulot na lang kami sa kalye. Dami namin napulot si Bernie Pinesa, si Espanya, naglalakad sarili. Si Espanya. Si Mon Picasso, napulot namin sa Bulaluhan, sa Kaletong. Uy! Bulaluhan. Kumakain kami, gabi na eh. Pagunta kami, kahanap, nakita namin siya. Kumakain ng bulalo. Nilapitan ko, marunong ko ba kumanta? Konti, sa banyo, kumakanta ako. Gusto mo sumama sa grupo? Saan?
Ito, Bicor. Black Gold noon, nagpalan. Bicor ba na ngayon? oo. Sige, sama ko. Nabuo sila. Pero bago sa kanila, may nauna akong grupo na Napili. recruit. Unang-una si Rico Puno. Uy. Hindi pa siya sikat masyado noon. Nag-umpisa pa lang. Richard Mark. Kilala niyo. Kilala niyo Richard Mark? Oo, kilala natin yan. Kilala niyo si Antantay. Yan. Altantay. Ay, na Altantay. ano nga yun, nakwento nga yun. Yung ano. Yan ang una. Yan ang mga sinaunang una talaga na nakagibis. Hindi nag-workout kasi yayabang. Sila. Nagbabang ngayon. Kaya pala yung legs mo ay na Castilla o pamilyar na pamilyar ay kaboses na boses ni Sir Mike no? Yung legs. Lahat talaga boses. Lahat niya yun. Hindi ko pinasabi. Kasi Sir Mike, yung sayaw nila, ikaw ba nagturo nun? May pag ganon? hindi. Ang turo kasi yun yung ganyan May choreo pa eh. May choreo. Merong choreographer. May choreographer, DJ pangalan niya, patay na rin. Wala na. Ngayon, nung lumabas na, ano na lang sila, lip-sync. Lip-sync na lang. Wala talaga marunong kumanta. Si Sunny Thompson lang. Magaling si Sunny Parson Lip-sync lang lahat yun. Sa Gusto na sa live. Mm-hmm. Yun ang istorya ng Ibis. Yun pala. Pero sa lahat siya naman we know it. sumikat si Sunny Parson. No? Hanggang Kung ngayon niya. experience na pag-uusapan, napakarami. Napakarami. Sir Mike, ano po ba yung mga sikat na mga radio station na pinupuntahan dati ng mga Pinoy rock and roll? Number 1 noon ng RJ. RJ Jacinto. Tama. Ramon Jacinto. Pero wala siya. Na-sequester yun ng martial law. Kaya tumakbo siya sa Amerika. Bagong siya rin. Tsaka yung WS. Yung ang dalawang naglalaban nun. Alam ko, Sir Mike, may radio station doon sa may Santa Mesa. Alam ko, nakalimutan ko ng pangalan. Isa rin daw yun sa mga sikat dati. RJ yun. RJ ba dati yun? Wow. RJ yun. Doon sa may papuntang Aurora Boulevard. Yung plaka namin, Monte La Cruz. Doon sa Santa Mesa. Santa Mesa sa may Discovery. So, Discovery. Ano na po siya ngayon? Condo na po. Tinayon na rin ang condo. Condo na. Kaya, dati daw. Ang daming Jeff Brooks dyan noon. Kasi na yan. Puro Jeff Brooks yan. Sa taas. Ako. Istambayan ng mga Jeff Brooks yan. Kasi Sir Mike, doon lang ako nakatira sa may sa may St. Jude, malapit sa may Malacanang, doon sa may San Miguel. Kaya alam ko yung mga Jeprox na yan. Kaya yung Bulingan daw po yun sa Discovery, Bulingan daw yun, tapos yung baba is ibang Bulingan daw. Doon daw madala sila Tito Vic and Joey. Mga Jeprox din. Mga Jeprox din, Alam mo ba, Pinoy na Busog tsaka Bibo, papaunahan ko na kayo na next year, andito yan si Ugat. Wow. Dito yan. Nice. Ayan. Dito yan. Pinangako ko sa kanya. Welcome back, Sir. Kaya sabi ko nga sa kanya, kung hindi lang dun sa COVID, dapat ngayong taon, kaya lang, syempre, na-anticipate ko na yun Alam naman ni parang Mike yun. Yeah. So, ang talagang target natin dito, itong pinaka-target natin. And sabi ko nga sa kanila, etong grupo natin dito sa Melbourne, hindi niya na-meet lahat Sabi ko, kung na-meet niya lahat yung tropa natin dito, nako, kahit sang lupalop ng buong Victoria pwede nating puntahan. And nakaset na yan. Actually, nakaset na yan. Papi, alam natin weakness si Sir Mike, no? Yung mga red wine, ilista na natin. Ilista mo na yan. Pack na tayo ng red wine para pagdating ni Sir Mike, airport pa lang, lumalaklak na tayo ng red wine. Lumalaklak talaga, ha?
Yan ang ano yan, yun ang hilig niyan. Saka nangako tayo, may pangako tayo diyan. Kumusta nga pala yung presyo ng airline ngayon? Mahal daw ah. Sa ngayon Papa Mike, mahal syempre because may restriction. Pero sigurado yan pagkatapos ng COVID, biglang babayan kasi bilihan ng ano. And we assure na tsaka ang kagandahan niyan, since sigurado kung may bakuna na by that time, mas gusto ng Australia na maghikayat ng bisita. Because yun naman talaga yung yun naman talaga yung At saka, number one pagkukuhanan. Ang laman ng pasahero ata, bawas na, no? Ang pasahero, tigi isang upuan na lang, di ba? Yun yung ngayon, yung mga sabi nating sweeper flights. Sweeper flights yan, yung pinapauwi lang ng, for example, yung mga required lang umuwi sa Pilipinas, yung mga na-stranded dito. So, yan yung mga flights nila. Pero sa ngayon, closed pa talaga yung Australia. Walang raw dikitan yung katabi mo. Ang katabi mo, sa kabila, wala ka ng katabi. Flights. Ganun daw yun. Ayun, Pinoy na Busog, may tanong ka kay Papa Mike. Pinoy na Busog. May tanong ka ba? Ito, may nabalitaan ko na medyo na-bored daw kayo nung pumunta kayo dito sa Melbourne. So, pag babalik ninyo, pinapangako namin na hindi kayo mabubuhay. Yan! Yan sinasabi ko. yun lang naman, no? So, we'll make sure na may papasyal namin kayo. Yan. Sigurado yan. Everyday, isang galon na red wine palagi dyan sa tabi mo. Huwag naman sang galon. Hindi! Nakapangako na tayo dyan. Alam na, kilala natin yan. Isang klase lang. Yun. Yeah. Ilista na yan. Tatapusin natin yan sa ano. The best Australia, Yellowtail. Yun. Maganda. Tapos ang gagawin natin, baka alam mo ba yung nasa Bacchus Mars, yung winery diyan? Baka gawa tayo ng ng music video niya doon. MTV. Baka maging milyonaryo siya doon sa music video na. Drone mo, magagamit mo papi yung drone mo doon, no? Oo, gagawin natin yan. Gagawin natin ng production yan, yung winery diyan. Ang ganda ng winery sa Bacchus Mars. Time. No, gagawin natin yan ng music video dito sa Australia. Para at least meron siyang souvenir, di ba? And ilagay natin sa YouTube. At least kung kikita, thank you very much, Lord. Ganun ang doon. Pero malay mo yung kanta ni Sir Mike, magawa ng MTV. Made in Australia music video, made in Victoria. Ha? Oo, made in pagandahin natin yan. Pagandahin. Care of Good Vibes Filipinas and Pinoy na Busog. Teka muna. Si Sir Mike ba? Naghapon na yan. Kumain ka na ba? Papa Mike? Oo. Kumain na kayo? Kumain na ako? Di pa ako kumakain. Mag-alas 7 na dyan. Sorry. Mag-alas 8 na. Magkano? Alas 11 na pala. Mag-alas 9. Mag-alas 9 na, sir. Ang ganda ng usapan natin, ha? Alas 9. Medyo mahaba ang usapan natin, nakakatuwa. Marami tayong natutunan ngayon. Pero meron tayong Pinoy na Busog tsaka Bibo, tsaka Papa Mike. At may isang tanong lang ako. May isang tanong lang ako kay Papa Mike. Malalim tong tanong na to. Malalim tong tanong na to. Ito nga. Ito, ang tanong na to, Papa Mike. Alam namin na medyo matagal kayo sa industriya, yung banda mo, yung mga dati mong kabanda, di ba? So, ayun si Pepe Smith, nauna na yung mga kasama mo dati sa banda, nauna na rin. So, ano yung feeling mo, di ba? As a tao, di ba? Ano yung feeling mo na yung mga dati mong mga kasama, nauna na sa'yo? Sa kabanda ko, gano'n. Oo, sa mga naging mga kaibigan mo na una na sa'yo, may kinuha na naman iba pa. Na kumukonect pa sa akin. Pero kasi yung mga huli kong kasama, dahil Lapete,
Sila Wally, hindi na rin na kumukunik sa akin. Kunik lang sa akin. Last year pa yun. Yung tugtog sana kami sa MOA, hindi nangyari. Tapos, yung mga dati kong kasama, mga sinauna, gaya ni Bo Raston. Dati kong kasama yun. Galing na gitarista pa rin yun. Tapos si Alex Aungungo, sa Hong Kong naman siya. Yung si Bo Raston, nasa San Diego, California. Meron din kong nakasama na half Filipino, half Mexican. Si Ricky Dihay. Galing din ang musikero nun. Gitarista. Itong mga ito, dahil sa COVID-19, apektado, ganun na rin ang buhay nila. Online na rin ang kanilang trabaho. Ngayon, ang relasyon namin ay more on spiritual. Spiritual na. Hindi na physical siyempre kasi hindi na nakikita sa physical. So, dinanamnam na lang namin yung mga nakaraang experiences namin. Meron akong isang album na ilalabas pero remake. Ang pangalan ng album ay Buksan. Hindi nyo na inabot yan kasi nung nirecord namin yan, inabot siya ng kasi vinyl, di ba? Vinyl. Inabot na ng cassette. Ang sumunod sa vinyl, cassette eh. Oo. Di ba? So, nung pagdating ng cassette, halos konting diferensya lang, cassette tsaka CD. Wala na. Hindi na siya nabigyan ng promotion. Ang pangalan ng album, Buksan. Yun ang laman nun, tulungan natin. Bigyan na yun. Yung tulungan natin, yun doon sa album na yun. Maraming laman doon. So maraming nag-request dahil naging collector sa item siya. Ang daming bumibili, wala nang mabili. Dalawa na lang alam ko meron dito sa Pilipinas. Lahat na wala na yung vinyl. Vinyl kasi yun. Ngayon, i-remake. Ilalabas yan. Kaya tamang-tama yan. Pagdating ko dyan, dalawa na yung bagong... Ayun! Buksan. Yan. Nice. Ang pangalan na Buksan. Yan. Grabe yung mga tugtog na dyan. Mga title. Merong title dyan, Buhaya. Naku po. Huwag nang tama na yun. Buhaya. Lamladis. Mag-ingat kayo. Sabi ko. Nandiyan na ang mga buhaya. Matutuplis ang mga ngipin. Masakit kung Makakagat. kahit saan po roon, merong buhaya. Marami dito, pati talangka. Yan, matindi yung mga kanta ron. Ayaw makinig. Meron doon ayaw makinig. Meron doon. 1978 ko pa sinulat yun. Lahat yun para ngayon. Anong kanta po yun? Ha? Anong kanta po yun? Ayaw makinig? Ayaw makinig. Ayaw makinig. Bago daw yun, hindi daw yun nailabas. Pero matindi yung mga mensahe doon. Sa kanta na yun. Ang bibigat ng mga tugtugan. Nandun nga yung tulungan natin, tsaka upos na lang. Oo. Bago po tayo, sir, magtapos, baka naman pwede mo kaming mapahapyawan ng chorus nun. Kahit pa paano. Masample lang tayo ni Sir Mike. Masample. Oo, di ba? Yan na. Ilabas na ang ukulele. Yes. Only good vibes and Pinoy na busog. Pagkatapos ng wisdom, konting ano naman sa art. Konting subo naman ng konti sa art. Yun. Di ba? Yes. Pasok na pasok. Ayun. Naku po. Yan.
Kasalukuyan sinisipra pa po ni Sir Mike. Ang kanya ukulele. Okay. Yan. Ang title nito, Simple Lang Tol. Doon yung sa album na yun, ha? Simple lang, tol. Simple Lang Tol. Simple lang, tol. Noong isang umaga, nakita ko ang hamon, nahulog sa dahon, tumalsik sa ilog. Narinig ko ang tunog, merong sinabi, umuwi ka na, ang mundo'y hindi para sa'yo. Wow. Sit lang doon, nasa iyong mga mata, titingin kay, huwag sa balat kayo. Bakit ka nalulungkot? Bakit ka nagdurusa? Mapansin lang pala ang kailangan. Yan, shock ko lang yan. Ang ganda ng lyrics sa una pa lang, ano Parang Mike, parang may isang hamog dumapo sa dahon. Ha? Lalim Bumagsak sa dahon. Malalim. Lalim Oo. Narinig ko ang tunog. Merong sinabi. Yung pagbagsak ng Spirito, yung hamog na yun, pagbagsak sa dahon, may tunog. Yung tunog mo yun, may sinabi. Ano sinabi? Umuwi ka na, anak. Ang mundo'y hindi para sa iyo. Wow, malalim siya, malalim. Galing. May mensahe. Oo, meron. Yan yung sinasabing actor, hindi nagsasalita pero may maintindihan. Nasa iyong mga mata. Tingin kay. Huwag sa balat kayo. Bakit ka nagdurusa? Bakit ka nalulungkot? Mapansin lang pala ang kailangan mo. Yun. Pansin lang. Karamihan ng tao. Ganun. Isasama mo ba yung grupo mo dyan, Papa Mike? Isasama natin dito yan? Oh, yan. Ilang tao yung apat, ano? Anong apology ba? Yung bago na yan. Pagkikit yung sa YouTube. Tipid mo ng mga bata yun. Pinili ko yun. Audition yun. 100 at 150 sila nag-audition. 3 lang ang napili. Wow. Wow. Galing. Maalagaan namin kayo dito. Promise namin yan. Kaya hopefully mag-ano tayo. Saka siya nga pala, may kinakausap na ako sa Western Australia. Di Perth muna tayo. Balik tayo sa Perth niyan. Ulitin natin ito. Dami pa nga ng pag-usapan Kaya nga, ulitin natin to. Hindi pa tapos to. Oo. Akala mo tapos na? Hindi Di ba sinabi ko sa'yo, yung dahon tumalbog sa yung hamog tumalbog sa dahon. Dami pa natin pag-usapan. Oo, maraming tayong pag-usapan. Alam kasi namin naboboard ka na diyan Basa ako ng basa. Ang hobby ko rito ngayon, reading. Hindi na masyado sa music. Kasi ang ganda yung music dyan na, saka hindi mo na kailangan Yun ang sinasabi mo sa'yo na pag nasa utak mo na, hindi mo ka na kailangan kasi nasa puso mo na. Doon na sa consciousness mo. Beautiful. Maraming salamat po ngayong gabi sa mga wisdom na ibinigay niyo sa amin na Bihira to. Bihira. Masarap. Patakpan yun.
Isang tatak lang ng tubig yun sa dagat. Wow. Ha? Napakarami pa pala. Nakakabusog. Sa karagatan. Yung binigay ko sa inyong wisdom, isang patak lang ng tubig sa karagatan yun. Wow. And Sir Mike, yung mga sinabi niyo po, sigurado po makakarating po sa buong mundo dahil po live streaming tayo. Marami tayong makinig at nanonood. Importante yan. Messenger kayo. Kayo messenger. Tama po. Ito. Pagkakaan ng Diyos lahat yan. Okay. Alright. At magkakaroon kayo ng blessing. Maraming salamat po. Maraming salamat. Salamat po. Parang Mike, bago tayo magpaalam, may 5 minutes na. Pwede ba tayong makasipra ng Jeff Rocks dyan? Kahit yung chorus lang? Ha? Yung mga... Yung Jeff Rocks natin. Wag, yung kayabangan na lang. Yung kayabangan na lang, baka pwede. Yung kayabangan daw. Palaksak na yun Yung ginagamit ng mga dedicated sa mga karibal nating may... Alam na nga yun, alam. Hoy, 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 standing hoy. Bakit ka nangangamoy? Hoy, 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 standing hoy. Ikaw ay nangangamoy kay hoy. Bakit ka ganyan? Ayaw mong malalamig. Ikaw ay sinungaling. Masyado kang magaling. Masyado kang madaldal. Mukha mo'y ang kapal. Gusto mong magpasikat. Kapan lang nagkakalay. Hoy, 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 standing hoy. Bakit ka nangangamoy? Hoy, 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 standing hoy. Ikaw ay nangangamoy. Hoy, Kenko. Live yan, ha? Mabuhay si Sir Mike. Mabuhay. Thank you, sir. Madami po. Maraming salamat. Any parting words, parang Mike? Any parting words? Any parting words? Ulitin natin to. Ulitin natin to. Schedule tayo ulit. Sige, mag-usap tayo. Salamat, Sir Mike. Salamat po. Thank you. See you next year. God bless. Okay, kain na. Pahinga ka na. Parang Mike. See you next online. Yes! Thank you, sir. Thank you. Okay, sige. Salamat po. Ayun. Wow! Napaka pa rin. Ang lalim, no? Napakatalas ang sharp pa din ang isip niya. Can you imagine kung ganyan na tayo edad tapos kung aabot tayo, ganyan pa rin ka-sharp ang mga isip natin? Wow. Ngayon pala, nagkakandabulol na ako eh. Kuya, Pinoy na Busog, Kuya Papi, batiin ko na rin muna. Yeah, batiin natin yung andyan. Shout out to Rodel Di Maunahan. Good evening, guys. Wilson De La Cruz. Pa-shout out daw, sabi ni Wilson. Vicente Agonia Di Marito. Maganda gabi. Medjarito, that's my classmate. Yan, Medjarito family, shout out. Wilson De La Cruz, kamusta mga kuya? Yun. Hello Wilson, kamusta? Ayun. Okay, Papi, maraming salamat at napakaganda ng segment natin ngayon. Oo nga, ang ganda. Maraming salamat sa inyo. Talagang marami akong natutunan doon. Although hindi ako masyadong nag-video dahil pag may customer, sinuswitch off ko yung video ko tsaka nag-mute ko. Shout out sa'yo kasi kahit nagtatrabaho ka, naka-attentive ka dito. Wow. Nakakasingit pa rin. So maraming salamat sa mga nanood ngayong gabi at sumubaybay sa atin. At siyempre, thank you so much, Bibo, on behalf of Mayora din, at Papi Melvin. Maraming salamat sa pag-collaborate sa akin dito sa inyong napakagandang memories to, alam nyo ba, memories to, di ba? Di ba, memories? Yes. Hindi natin ito malilimutan, itong mga ganitong... Next time, Pilipiniano naman tayo. Yung mga nakabarong naman tayo. Pwede natin... Joke lang. Mga pasanggi lang yun, sir. Mga pasanggi. Okay. Mga kung saan naman tayo mapunta nito. Pero excited na ako. Thank you so much sa pag-collaborate sa akin at magandang gabi sa inyong dalawa. At syempre kay Mayora na rin kahit absent. Thank you. Goodbye, Pilipinas.
until Saturday. Saturday, magkakalughula na naman tayo sa Saturday. Kalughulan naman tayo. May sponsor ako may sponsor akong isa sa Saturday. So, dalawa kami mo ng dalawang hula yan. Isa na naman sa Good Vibes Pilipinas. Ayan. Ayos. Thank you so much again, ha? At paperworks na ako, mga kapatid. Ayan. Salamat po. Bye. Mabalos. Ayan. Bibo? Ako lang po si Bibo Santos, yung sabing stay at homes, keep safe, always do act of kindness, and don't forget to have faith in God. Yun lang po. Ayan, isa na namang napakagandang podcast. Ganda ng podcasting, no? So, libre, wala kang babayaran. Yung mga kaibigan mo, di ba? Pwede mong kulitin. Pwede mong kulitin. In the comfort of your home. Oo, in the comfort of your own time. Di ba? Yeah. And your hindi sa At trabaho. home. At home. Nandiyan ka sa trabaho, no? At home din ako. Ayun. This is my home. Ang kagandahan dito sa ating podcast is live na. Pwede nyo pang mapanood mamaya, bukas at ulit-ulitin. So, napakaganda. And in behalf of Mayora, and with respect to Pinoy na Busog, all our respect to you, Pinoy na Busog, and to Bibo, and to our guest tonight, si Ugat ng Pinoy Rock and Roll, Mike Hanupol. Meron pa tayong part 2, part 3, part 4, sabi niya. And ito po ulit, ang iyong Papi Melvin na nagsasabing, Good Vibes, Pilipinas! Dito lang sa Buhay at Sunata! Boom! Bye-bye!